puso si Shirley nung nakatanggap siya kamakailan ng kanilang electric bill na nagkakahalaga ng 91,000 pesos. Malabo raw na sa kanila ito, lalo pat madalas lang na nasa humigit kumulang 2,000 ang inirerehistro ng kanilang metro. Pero kinilabutan daw siya nung titigang mabuti ang resibo at nakita niya ang pangalan ng isang Maria Prieto. Kaapelyido man daw kasi nila ito, hindi naman nila kakilala. Wala kaming kapitbahay na Maria Prieto. 16 years ko nandiyan dito, wala akong kilalang Maria Prieto. So dito po nakalagay yung meter namin. Dito. So sa amin po yan. So dito po nilagay yung bill ni Maria Prieto. Kung sino ka man Maria Prieto, magbayad ka na. Nagtaka po kami nung nakita po namin yung bill kasi yung Maria Prieto po, hindi po namin yun kilala. Tapos dun po sa poste na yun is wala pong Maria Prieto nakalagay dun. Kaya po sobrang creepy kasi sobrang laki po ng bill. Tapos sobrang creepy po talaga. Kaya ipinost na lang ni Shirley ang kanilang electric bill sa kanyang Facebook account. So doon na po ako nag-decide na i-post yung bill na yun para makita ka ang Maria Prieto na ganun kalaki yung bill niya. Pinost ko po sa Facebook para ma-inform siya na dapat magbayad siya. Dito na muli nabuhay ang mga kwento-kwento tungkol sa di umano mga misteryosong naninirahan sa kanilang barangay. Ayon sa ilang residente, si Maria Prieto, posible raw na anak ng isang pinaniniwalaang engkanto, si Aurora Taplak. Dito sa Barangay Pines sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Nagsimula raw ang lahat dekada 80 nung nakatanggap ang mga residente ng isang misteryosong ID na nakapangalan sa isang Aurora Taplak na board passer daw sa pagkaguro. Si Lola, isang public school teacher dito sa Pine Central School. Pumunta yung postman doon sa loob ng nursery kasi doon daw ang address. Sinabihan siya ng taga-nursery na ibigay nila yung sulat sa school kasi walang nakatira na doon, Aurora Taplak. Tapos pag-receive nila doon, nagkakagulo silang lahat kasi wala namang Aurora Taplak dito. Tapos konti lang yung tao nung time na yun. Dahil walang nakakakilala kay Aurora Taplak, isinabit na lang daw nila ang ID nito sa puno ng kaimito. At laking pagtataka nila nung kinabukasan, bigla na lang daw nawala. Ang 71 anyos na si Nanay Rosita, nakilala raw mismo ang hinihinalang engkanto na si Aurora Taplak. Nakita ko po si Aurora Taplak. That time po is naglalaba po ako. Tapos nakita ko po siya nakahiga. Nakahiga po siya that time. Tapos talagang nakakakilabot po kasi talagang mapapayakan na lang sa kilabot. Si Nanay Rosita, minsan na nga rin daw niligawan ng engkanto na ang pangalan, Oscar. Niyaya pa nga raw siya ni Oscar na sumama sa kanilang kaharian pero tinanggihan daw ito ni Nanay Rosita. Si Oscar, siya po yung unang minahal ko pero tinanggihan ko po kasi strict po yung parents ko. Sinabihan ko na lang siya na hindi, aral muna, study first. Oo, sinabi ko sa kanya. Kaya nagalit po siya. Kaya, Oscar, asan ka man ngayon? Sorry na nga eh. Bago pa dumating ang mga Kastila, meron na tayong mga engkanto pero iba ang katawagan. Diwata, lamang lupa, mga nuno, tumawo, anyito. Pero nung dumating ang mga Kastila, hiniram natin yung terminong engkanto
na ang ibig sabihin ay nakakapang-akit, nakakapanghalina. May mabuting engkanto, may masamang engkanto. Isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Caluan. Sa inyong lahat. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa labas na kung saan hanapin natin yung nasasabing Aurora. Yan, punta natin yung nasasabing bahay ni Aurora. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Aurora. So hindi po ako naparito para guluhin kayo, kundi naparito po ako para sabihin sa inyo na magbayad na kayo ng utang, laki ng bill nyo. Ito po ang bahay niya. Hindi siya makita, basta ito po siya. Umiliko.